Isa na namang troll ng SDA ang gumamit ng mga sulat ng Church Fathers upang i-contradict ang mga turo kagaya ng mga turo ni Father Darwin. Kanyang pinabulaanan daw ang pahayag ni Father Darwin ng Church ang pillar and foundation of truth at hindi ang Biblia. Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Hey, paminaw ma? Dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Ang simbahan. Now, para kontrahin ito, ginamit ng troll na ito ang sulat ni Saint Irenaeus na isang church father, na kung saan binigyan niya ng diin na ang scriptures to be the ground and pillar of our faith. Kaya para sa troll na ito, na-debunk niya daw si Padre. Hindi wow? Oh. The church as the pillar and foundation of truth versus the scripture as the ground and pillar of faith. Magkapareho ba? Alamin natin. Take note, may pagkakaiba pa rin pag sinabing pillar and foundation of truth at ng ground and pillar of faith. Paano po? Because the church as the pillar and foundation of truth ay binibigyan din ang papel ng iglesia o church bilang tagapag-ingat and the authoritative interpreter of the divine revelation. Ito rin po ang sinasabi sa sulat ni San Pablo, 1 Timothy 3:15, the church as the pillar and foundation of truth. The church, through its teachings, traditions, and magisteriums, o ang otoridad sa pagtuturo ng simbahan, ay ipinagkatiwala sa pangangalaga, pagpapahayag ng katotohanan sa pananampalatayang Kristiyano. The term truth o katotohanan is not limited to the scriptures alone, but encompasses the entire deposit of faith, including the sacred tradition and the teachings of the magisterium na makikita lamang sa Iglesia Katolika. Kaya kung ang pinag-uusapan ay ang pillar and foundation of truth, ito ay ang iglesia or church. Now, magkapareho ba ito kapag sinasabi nating ground and pillar of faith na siyang Biblia or scripture? Para magkapareho, pero malaki pong pinagkaiba. The scriptures, the ground and pillar of faith, emphasizes the foundational role of the scriptures in the life of faith in the church. Isang gabay sa pananampalatayang Kristiyano ang mga kasulatan. Ang mga kasulatan ay itinuturing na inspired word of God at nagsisilbing pangunahing pinagmumulan ng divine revelation. The scriptures are essential for the formation of faith, for the nourishment of spiritual life, and for the guidance of believers. Kaya nga po ang bawat Kristiyano are encouraged to have a Bible in their homes dahil mas pinapalalim pa po nito ang ating pananampalataya. Now, kung ang pinag-uusapan ay ang ground and pillar of faith, ito ay ang scripture. Kaya wala rin pong contradiction sa sinasabi ni Saint Irenaeus. Tanging sa unawa lamang ng mga kapatid nating sulpot na sekta ang may contradiction. Take note, the term faith and truth are of different meaning. Maaring magkapareho tayo ng basihan ng Biblia para mahubog ang ating pananampalataya, ngunit maaari pa ring magkasalungatan sa pagpapahayag ng katotohanan. Marami po sa atin ang may kinikilalang Jesus nang dahil sa mensahe na mababasa sa Biblia. Ngunit marami din po ang nagtuturo patungkol sa ating Panginoong Jesucristo na hindi magkapareho. Diba? There is faith, ngunit ano nga ba ang katotohanan patungkol dito? Para mas maintindihan po natin, bigyan natin ng halimbawa. May mga sekta na nagsasabing si Jesus ay tao lamang at hindi Diyos, na para sa kanila, mababasa naman daw nila sa Biblia. May iba naman na kinikilala si Jesus na siya rin ang Diyos Ama. At kung tatanungin mo naman sila ay mababasa din daw naman nila sa Biblia. May nagsasabing si Jesus ay tao lamang o isang propeta. May nagsasabing si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Lahat po ng ito ay mga pananampalataya ng iba't ibang sekta na bunga ng kanilang pag-interpret ng Biblia. Na ibig sabihin, sa bawat sekta o iglesia ay may kani-kanilang pananampalataya kay Jesus na bunga ng sarili nilang interpretasyon ng mga binabasa sa Biblia. So therefore, ito ang isa sa mga sinasabi rin ni Saint Irenaeus na ang scripture ay siyang ground and pillar of faith. Nagkakaroon ng pananampalataya ang isang sekta dahil mismo sa scripture. Lalong-lalo na sa mga henerasyon na ito after Jesus in the early Christians. Ngunit dahil ba sa marami ang iba't ibang pananampalataya patungkol kay Jesus, ay masasabi na nating katotohanan na ang lahat ng mga pananampalatayang ito? Hindi rin. Kahit na lahat po tayo ay may kakayanan na magbasa ng Biblia, ngunit hindi ito ibig sabihin na lahat ay may karapatan na mag-interpret ng Biblia. Kaya nga, marami po ang nagsusulpotang sekta dahil bawat founder nila ay may kanya-kanyang interpretasyon ng Biblia. Now,
Sino ngayon ang may authority na magbigay ng tamang interpretasyon? Ito po ang sinasabi ng Biblia, 1 Timothy 3:15, ang iglesia, ang haligi at suhay ng katotohanan. Ang iglesia pala na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo 2,000 years ago, Matthew 16 verse 18, ang tanging may otoridad sa pagbibigay ng katotohanan or truth about sa itinuturo ng Biblia dahil ito po ang haligi at suhay ng katotohanan. Yes, you can have the Bible to be the ground and pillar of your faith, but you need the church to give the truth, the right interpretation of the Scripture. Because the Scripture cannot interpret itself. Dahil kung ang Scripture can interpret itself, bakit magkakaiba pong paniniwala ng bawat sektang Kristiyano? Diba? Para malaman mo kung tama ang turo, doon ka pa rin dapat sumunod sa may authority na magbigay ng katotohanan na siyang iglesia. At batay sa kasaysayan, Iglesia Katolika lamang ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo na ibig sabihin, ito lamang ang may otoridad na magbibigay ng tamang interpretasyon ukol sa sinasabi ng Biblia. Kaya tama lamang po ang pahayag ni Father Darwin at ang sulat ni Saint Irenaeus. Ang dalawang ito ay hindi nagkukontrahan, sa halip ito ay nagbibigay pa ng matibay na pundasyon na kahalagahan ng Biblia para sa ating pananampalataya at ng Iglesia para sa pagbibigay ng buong katotohanan. So ayan po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Naway nakatulong po ang video na ito upang masagot po ang mga kuro-kuro, mga argumento ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya. Mas patatagin pa natin ang ating pananampalataya sa ating simbahan, maging isang tunay na Katoliko sa gawa at sa salita. At maaari nyo rin po itong maipakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic t-shirt na available na po para sa inyo. At marami po kayong pagpipilian ng mga designs na angkop sa mga kagustuhan po ninyo. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Hello mga ka-curious, ako po si Charles Jan, ay isang choir sa St. John the Baptist Parish. I-encourage ko manood nga mag-follow, like, subscribe, comment. Mr. Curious Catholic, we will see you in the next video.